Bulong mula sa lupa. Pare, may ikukwento ako sa'yo na nangyari mismo sa pinsan kong si Queenie. Dalaga siya, taga Maynila. Pero dahil sa pandemya noon, na-stranded siya sa probinsya namin sa Quezon, sa Tiaong. Doon muna siya tumira kasama si Mama Alma, nanay niya. Alam mo naman kapag probinsya, marami talagang pamahiin. Marami ring kwento-kwento tungkol sa mga kulam, barang at mga anito. Si Mama Alma, mahilig siya maniwala sa lahat ng ganon. Yung tipong kahit simpleng sipon lang ni Queenie, sasabihin niya agad, may nakasalubong ka sigurong masamang hangin. Pero ang hindi talaga maiiwasan pare, yung matagal ng alitan nila ni Tita Lusing. Si Tita Lusing, matagal nang may galit kay Mama Alma. Bakit? Dahil nun daw, inagaw ni Alma yung nobyo ni Lusing na walang iba kundi yung tatay mismo ni Queenie. Kaya mula noon, may inggit at sama ng loob si Lusing sa pamilya nila. At dahil mangbabarang daw talaga si Tita Lusing, madalas pag-usapan ng mga kapitbahay na baka may ginawa na siya sa pamilya nila Alma. Isang umaga nagpasya si Queenie na magtanim ng halaman sa bakuran nila. Mahilig siya sa succulents at mga herbal plants. Sabi niya, para daw may pagkakaabalahan habang stuck pa siya sa probinsya. Nagdala siya ng maliit na asarol at nagsimulang magbungkal ng lupa sa gilid ng bakod. Habang nagbubungkal siya, biglang may narinig siya. Mahina lang parang bulong. Queenie. Napatigil siya. Tumingin sa paligid. Wala namang tao. Ang tahimik ng paligid, tanging mga manok at huni ng ibon lang maririnig. Nagkibit balikat lang siya, akala niya baka hangin lang o imahinasyon. Pero nung sumunod na hukay niya mas malinaw. Queenie, tulungan mo ko. Kinilabutan siya. Tumayo agad at iniwan yung asarol. Pumasok siya sa bahay at sinabi kay Mama Alma, Ma, may narinig akong bumubulong mula sa lupa. Napakunot no si Alma. Anak, baka naman guni-guni mo lang. Pero kung totoo yan, hindi magandang senyales yan. Baka may nakalibing dyan. Kinagabihan, ikinwento ni Alma kay Tita Lusing habang nagkakape sila sa veranda. Pero pare, imbes na magulat, ngumisi lang si Lusing. Sabi ko na nga ba yan ni Lusing. Diyan mismo sa bakod niyo may nakalibing noon. Hindi ba sinabi ko na sa inyo dati, pero hindi kayo nakikinig? Nagtaas ng kilay si Alma. At bakit parang tuwang-tuwa ka? Lusing? Ngumiti si Lusing. Pero yung ngiti niya may halong panguyam. Kasi baka oras na para singilin ang mga utang ng pamilya mo. Doon nagsimula ang pagtatalo nila. Nagmurahan, naglabasan ng sama ng loob mula pa nung kabataan nila. Si Queenie nakikinig lang, nanginginig. Kasi naramdaman niya may mas malalim pang galit si Lusing kaysa sa akala nila. Simula nung araw na yon, hindi na nakatulog ng maayos si Queenie. Kada ipikit niya yung mata niya, may naririnig siya na bulong. Minsan mahina, minsan parang nasa mismong tabi ng tenga niya. Bakit mo ako ginising? Hindi ako matahimik. Ibigay mo ako sa dapat kong puntahan. At habang lumilipas ang gabi, nagsimulang managinip si Queenie. Sa panaginip niya nasa bakuran siya humuhukay at sa ilalim ng lupa may kamay na umaabot paakyat. Maitim, mahaba ang kuko at nakangiti yung nakalibing. Pagkagising niya may putik lagi sa kamay at kuko niya. Kahit hindi naman siya lumabas ng bahay. Dinala ni Alma si Queenie kay albularyo sa kabilang baryo. Sabi ng albularyo, may nakagapos na kaluluwa sa lupa kung saan nagbungkal si Queenie. At dahil narinig na daw ni Queenie yung bulong, siya na yung naging tulay para gumising ang kaluluwang yon. Kung hindi niyo tapusin ang ritual, sabi ng albularyo, si Queenie ang papalitan niya. Siya ang hihilahin sa ilalim. Pero pare, ito yung twist. Ayaw pumayag ni Tita Lusing. Sabi niya, hindi kailangan ng ritual. Hayaan niyo na.
Yan ang kapalit ng kasalanan ng pamilya nyo. Galit na galit si Alma. Huwag mong idamay ang anak ko sa galit mo. Ngumiti lang si Lusing. Hindi ako ang may gawa nito. Ang lupa mismo ang naniningil. At nung gabi ring yon, habang nagiinit ng tubig si Alma sa kusina, napasigaw si Queenie sa kwarto. Pagpasok ni Alma, nakita niya ang anak niya nakatayo sa harap ng bintana. Walang malay, nakatingin sa bakuran. At mula sa lupa kung saan nagbungkal si Queenie, may usok na lumalabas at may boses na sabay-sabay na bumubulong. Isa ka na sa amin. Pare, matapos yung gabing nakita ni Mama Alma si Queenie na parang wala sa sarili, nakatayo lang sa harap ng bintana, hindi na siya mapakali. Kasi malinaw na hindi simpleng bangungot lang yung nararanasan ng anak niya. At lalo pang lumala ng sumunod na gabi. Si Queenie hirap nang matulog. Kahit antok na antok siya, lagi siyang nagigising sa gitna ng gabi. At sa bawat pagising niya, may naririnig siyang bulong mula sa lupa. Hindi ka makakatakas. Bakit mo ako ginising? Papunta ka na rin dito. At sa panaginip niya, lagi na lang siya'y nasa parehong eksena. Nakaluhod siya sa lupa, hawak ang asarol, tapos may kamay na umaabot mula sa ilalim. Maitim, mahaba ang kuko, nanginginig at may nakangiting mukha na walang mata pero nakatitig sa kanya. Kinabukasan lagi siyang pagod. Yung mga mata niya lumulubog, para bang hindi natutulog. At eto pa, pare, lagi na lang may putik ang mga kuko niya paggising kahit hindi naman siya lumalabas ng kwarto. Anak, hindi na normal to, sabi ni Alma habang pinupunasan ang pawis ni Queenie. Kailangan na talaga nating iparitwal ito. Pero Queenie, umiiling. Baka isip lang to, baka stress lang. Hindi, Queenie. Sagot ni Alma seryoso. Alam ko ang mga ganitong senyales. May humihila sa'yo. At kung hindi natin tatapusin, baka tuluyan kanyang makuha. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Tita Lusing. At pare, dun na nagsimula ang tensyon. Nakatayo si Lusing sa pintuan, may daladalang basket ng mga dahon at tuyong ugat. Nakangisi, parang nang-aasar. "O, kumusta na si Queenie?" Tanong niya, malamig ang boses. Sumigaw agad si Alma. "Huwag ka nang pumasok dito, Lusing, hindi ka nakakatulong." Ngumiti lang si Lusing, nilapag ang basket sa mesa. "Alam mo, Alma, hindi mo na kailangan pang gumastos sa albularyo. Ako na ang gagawa ng paraan. Hindi ko ipapahawak ang anak ko sa'yo," balik ni Alma. "Dahil ikaw mismo ang dahilan kung bakit nangyayari to." Natigilan si Queenie. "Anong ibig niyo pong sabihin?" Huminga ng malalim si Alma pero bago pa siya makasagot, sumabat na si Lusing. "Ano pa ba?" sabi ni Lusing. May halong tawa. "Kung hindi yung matagal ng utang ng nanay mo sa akin. Inagaw niya ang nobyo ko noon, di ba? Ang tatay mo, Queenie. Dahil doon buong buhay ko, hindi na ako nakapag-asawa ng maayos. Hindi na ako nagkaroon ng pamilya. Habang ang nanay mo, masaya sa piling ng lalaking dapat para sa akin." Tumayo si Alma, galit na galit. "Lusing, matagal na yon. Bakit kailangan mong idamay ang anak ko?" Ngumisi si Lusing, lumapit kay Queenie at pulong niya dahil siya ang bunga ng kasalanan niyo. At kung kukunin siya ng lupa, ibig sabihin na tapos na rin ang paghihintay ko. Kinilabutan si Queenie. Umiiyak siya, nagsisigaw. "Tama na, hindi ko kasalanan to." Kinagabihan habang nagluluto si Alma, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa kwarto ni Queenie. Parang pag-aspas ng pakpak, sabay huni ng mga kuliglig na sabay-sabay. Nang silipin niya, nakita niya si Queenie na nakahiga pero gumagalaw ang katawan, parang nilalagnat. At sa ibabaw ng dibdib ni Queenie, may malaking kulisap, itim. Parang malaking salagubang na may mahahabang paa. Napahiyaw si Alma. Kinuha niya agad ang walis tingting at pinalo yung insekto.
Pero bago pa niya tamaan, naglaho ito sa hangin. Naiwan lang si Queenie nanginginig, pawisan at mahina. Ma! Bulong ni Queenie. May bumubulong sa akin, sabi niya, "Huwag ka nang lumaban." Kinabukasan, dinala ulit ni Alma si Queenie sa albularyo. Doon nagsimula yung ritual. May kandila, may langis, may dasal. Pero habang ginagawa, biglang tumirik ang kandila at sumabog. Natakot lahat kasi hindi daw normal yon. Sabi ng albularyo, may mas malakas na espiritu na kumukontra. At kung hindi nyo pipigilan, may mangyayaring mas masama. Alam agad ni Alma kung sino yon. Si Lusing. Kasi sa mismong araw na yon, nakita daw ng kapitbahay na nagbubuhos ng dugo ng manok si Lusing sa bakuran niya. Kinagabihan dumating si Lusing. At pare, dun sila nagharap-harapan. "Alma!" Sigaw ni Lusing, hawak ang bote ng pulang likido. "Hindi ka makakatakas, matagal ko nang hinihintay na magbayad ka sa kasalanan mo." Galit si Alma. "Kung ako ang may kasalanan, ako na lang ang kunin mo. Huwag ang anak ko." Pero natawa lang si Lusing. Hindi ikaw ang gusto ng lupa. Hindi ikaw ang narinig niya. Si Queenie ang tinatawag. Umiiyak si Queenie, halos sumigaw. Tita, ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit ako? Lumapit si Lusing, hawak yung bote. Dahil ikaw ang alaala ng lahat ng kinuha ng nanay mo sa akin. At nung gabi ring yun, pare, nangyari ang hindi inaasahan. Nagising si Alma sa iyak ni Queenie. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang anak niya nakaluhod sa sahig. Humuhukay gamit ang sariling mga kamay. Puno ng putik ang kuko at damit niya. "Anak, tama na!" Sigaw ni Alma, hinila siya. Pero si Queenie tumingin ng diretso sa kanya at sa boses na hindi niya boses, sinabi, Huwag niyo akong pigilan. May hinihintay pa kong makasama sa ilalim. At sabay nun bumuka ang lupa sa gitna ng kwarto. Pare, pagkatapos nung gabing nakita ni Mama Alma si Queenie na nakaluhod sa sahig at naguhukay gamit ang kamay niya. Parang tuluyan nang nawala ang normal na buhay nila. Yung lupa mismo sa loob ng kwarto, nagbukas, parang may gustong sumulpot mula sa ilalim. At ang mas nakakatakot, ibang boses yung lumabas kay Queenie. Hindi na siya yon. Paglapit ni Alma, halos mamatay siya sa takot nang makita na yung sahig ng kwarto ng anak niya. Biglang bumitak. May itim na usok na lumalabas at may amoy na parang bulok na karne. Hinila niya si Queenie. "Anak, tama na. Huwag mong galawin ang lupa." Pero lumaban si Queenie, malakas. Parang hindi na siya yung dalaga. Yung mga mata niya mapula at may ngiti na hindi normal sa labi niya. "Hindi mo ako mapipigilan." Yun lang ang sinabi bago biglang nawala ng malay. Pagkahila ni Alma, biglang nagsara ulit yung lupa para bang walang nangyari. Pero naiwan yung amoy at naiwan yung putik sa mga kamay at kuko ni Queenie. Kinabukasan, kinausap ni Alma si Queenie. "Anak, kailangan nating harapin to. Hindi na simpleng bangungot lang. May kumukuha na sa'yo." Umiiyak si Queenie, nanginginig. "Ma, may naririnig talaga ako. May mga boses. Sabi nila, ako daw ang papalit. Sabi nila, ako daw ang ilalagay sa ilalim." Niyakap siya ni Alma. "Hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, hindi ka nila makukuha." Pero habang nagsasalita si Alma, may nakatayong anino sa labas ng bintana. At nakita mismo ni Alma, si Tita Lusing yun. Nakangiti, nakamasid, hawak ang isang maliit na bote na may lamang itim na likido. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Alma. Lumapit siya sa bahay ni Lusing. Sobrang tahimik dun. Puro kulungan ng manok at tambak ng tuyong dahon. Nasa gitna si Lusing, may hawak na manok na itim,
Hinihiwa ang leeg at pinapatulo ang dugo sa isang mangkok. Lusing, sigaw ni Alma. Hindi man lang nagulat si Lusing. Oh, bakit naparito ka, Alma? Galit si Alma. Huwag mong idamay ang anak ko sa galit mo sa akin. Ako ang may kasalanan sa'yo, hindi siya. Ngumiti lang si Lusing. Nilaro-laro yung dugo ng manok gamit ang daliri. Pero siya ang bunga ng kasalanan mo. Siya ang alaala ng lahat ng kinuha mo sa akin. At ngayon, siya ang babayaran. Lusing, kung galit ka pa rin hanggang ngayon sa akin mo ilabas, wag sa anak ko. Ngumisi si Lusing, tumingin ng matalim. Hindi na ako ang gumagawa nito, Alma. Ang lupa na mismo ang kumukuha sa kanya. At alam mo kung bakit. Dahil matagal na siyang tinatawag ng mga nakalibing dyan. Habang nangyayari ang lahat, si Queenie lalo pang humina. Kahit anong kain niya, pumapayat siya. Kahit anong tulog, laging pagod. At mas malala, nagsimula nang lumabas ang mga sugat sa balat niya, mga pasa at galos, kahit wala naman siyang ginagawa. Isang gabi nagising si Alma sa iyak ng anak niya. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Queenie nakahiga, umiiyak, at may nakatatak na simbolo sa braso. Parang sulat, parang ukit ng kuko. Hindi niya mabasa, pero halata mong hindi galing sa tao. Sinasaktan nila ako. Bulong ni Queenie. Dito tuluyan ang bumigay si Alma. Hindi ko na kaya. Kailangan ko nang lumaban kay Lusing. Kinabukasan, hinarap ni Alma si Lusing sa harap ng mga kapitbahay. Lusing, sigaw niya. Tigilan mo na ang anak ko! Lumabas si Lusing. Hawak ang isang maliit na garapon na may lamang itim na alikabok. Hindi mo ako mapipigilan, Alma. Kahit anong gawin mo, hindi ikaw ang pinipili ng lupa, ang anak mo yon. At sa darating na kabilugan ng buwan, kukunin na siya. Hindi mo magagawa yan. Sigaw ni Alma. Lalaban ako. Ngumiti lang si Lusing. Subukan mo. Pero tandaan mo, Alma, hindi mo kayang talunin ang lupa. Ang lupa ang magpapasya. Umiiyak si Alma, pero sa loob niya nagliyab yung determinasyon. Hindi niya hahayaang mawala si Queenie. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, mas naging malala ang bangungot ni Queenie. Sa panaginip niya, hindi na lang kamay ang umaabot mula sa lupa. Buong katawan na mga anino, mga taong walang mata, lahat nakatingin sa kanya. At may isa sa kanila palaging nakangiti. Bulong ng mga boses. Oras mo na. Pagkagising niya, lagi siyang may putik sa paa kahit hindi naman siya lumalabas ng bahay. At minsan, may dala pang maliliit na buto sa kamay niya, parang mga buto ng manok o daga. Dahil dito nagpasya si Alma, anak, gagawa tayo ng ritual bago pa ang kabilugan ng buwan. Hindi tayo papayag na kunin kanila. Kumuha siya ng tulong mula sa isang matandang albularyo sa kabilang bayan. Sabi ng albularyo, kailangan daw nila ng dugo ng pamilya para ipantapat sa sumpa. At kailangan din nila ng apoy at langis para isara ang daan ng mga kaluluwa. Pero sabi rin niya, kung may nagbukas nito sa pamamagitan ng barang, hindi madali. Kasi habang ginagawa niyo ang ritual, lalaban yung naglagay ng sumpa. At kung mas malakas siya, baka kayong lahat ang mawala. Alam ni Alma kung sino ang tinutukoy nun. Si Lusing, at hindi nga sila nagkamali. Kinagabihan bago ang ritual, biglang dumagsa ang mga insekto sa bahay nila Alma. Mga ipis, mga langaw, mga salagubang, lahat parang galing sa isang lugar. Pinasok ang bintana, sumiksik sa dingding, gumagapang sa sahig. Sumigaw si Queenie, nakahiga sa kama kasi lahat ng insekto dumidiretso sa kanya. Para bang gusto siyang tabunan. Matulong! Agad na kinuha ni Alma ang langis at kandila. Sinindihan niya at inikot sa paligid ng anak niya.
At doon lang nagsimulang lumayo ang mga insekto. Pero hindi lahat kasi may ilan na pumasok sa bibig ni Queenie. Hindi siya titigilan. Sabi ni Alma umiiyak hanggang hindi tayo lumalaban ng diretso. At nung gabing yon, habang hawak ni Alma ang anak niya, narinig niya ang bulong mula sa lupa, mas malinaw kesa dati. Hindi na boses ng kaluluwa, boses na ni Lusing mismo. Hindi mo na maliligtas si Queenie. Sa kabilugan ng buwan, sa lupa na siya babalik. Pare, dumating na yung gabing pinakakinatatakutan ni Mama Alma, yung kabilugan ng buwan. Ayon sa albularyo, kung hindi sila gagawa ng ritual ngayong gabi, tuluyan nang makukuha ng lupa si Queenie at kung makuha siya wala nang makakabawi. Sa sala ng bahay nila, naglatag si Alma ng puting tela. Doon niya inilagay ang 3 kandila, langis, asin at tubig na may dasal. Nasa gitna si Queenie, halos walang lakas, nanginginig at may putik pa rin sa mga kuko. Anak, kapit ka lang. Bulong ni Alma habang pinupunasan ng pawis ng anak niya. Natatakot ako. Sagot ni Queenie, halos pabulong. Sabi nila, kukunin na nila ako. Humigpit ang hawak ni Alma sa kamay niya. Hindi ko papayagan. Kung kailangan kong ibigay ang buhay ko, gagawin ko. Pero hindi ka nila makukuha. Sa labas ng bahay, maririnig ang malakas na alon ng hangin, parang may paparating na bagyo. Pero pre, wala namang bagyo. Yun ang palatandaan na nagsisimula na ang laban. Sinindihan ni Alma ang 3 kandila. Nagdasal siya gamit ang orasyon na itinuro ng albularyo. Habang nagdarasal, ibinuhos niya ang asin sa paligid ng puting tela, parang bilog na proteksyon. At doon nagsimulang manginig si Queenie. Napasigaw siya mataas, halos pumutok ang tenga ni Alma. Yung mga mata niya, nagdilim parang may ibang espiritu na sumapi. Alma, Boses na hindi kay Queenie? uli ka na. Hindi mo na kayang bawiin ang dapat sa lupa. Nanginginig si Alma pero tumayo siya ng diretsyo. Hindi ko ibibigay ang anak ko. Sa akin na lang ang galit mo, wag sa kanya. At sa gitna ng sigaw ni Queenie, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Tita Lusing. Nakaitim, may hawak na bote ng itim na likido at manok na puti. Ngumiti siya, malamig. Sabi ko na hindi mo matatakasan. Dahil kahit anong ritual ang gawin mo, ako pa rin ang may hawak ng sumpa. Nagulat si Alma. Lusing, tigilan mo na to. Dugot laman ng pamilya mo ang sinasaktan mo. Natigilan si Lusing, pero ngumiti ulit, malamig. Oo, pero tandaan mo, hindi natatapos ang galit ng lupa. At habang buhay ka, dala mo ang alaala ng kasalanan ng pamilya niyo. Pagkasabi noon, umalis siya, iniwan si Queenie mag-isa sa sala. Kinabukasan, tahimik ang bahay. Pero si Queenie, habang nagdidilig ng halaman sa bakuran, biglang may narinig ulit. Queenie! Napahinto siya, nanginginig. Pero hindi boses ng kaluluwa ang narinig niya. Boses ni Alma, anak, huwag kang matakot. Buhay ka dahil sa akin. At kahit nasa ilalim na ako, bantay mo pa rin ako. Napaluha si Queenie. Lumuhod siya sa lupa, hinaplos ang halaman at pumulong pabalik. Mahal kita, ma. At yan ang kwento ng bulong mula sa lupa. Minsan, hindi lang mga multo o barang ang kalaban natin. Minsan, mismong lupa na mismo ang naniningil ng utang ng nakaraan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-follow ang Ika-3 TV sa YouTube, Facebook at TikTok dahil baka bukas habang nagbubungkal ka lang ng lupa sa bakuran, may marinig ka ring bumubulong at hindi mo alam kung sino ang hinihintay niyang isama sa ilalim. Handa ka ba kung lupa na mismo ang kumatok sa buhay mo?